Ang sagwa ng simula ni Grandmaster Wasiso dito po sa ginaganap na FIDE World Blitz Chess Championship 2025. Tabla round 1, talo sa 2400 round number 2. Pero matindi. Umi-straight limang sunod. Grabe. Bago natin tingnan yung pag-straight niya ng sunod-sunod na panalo na yon, abay, meron kasi na namang matinding issue na nangyari kay Magnus Carlsen kagabi. Pero hindi naman talaga siya issue, pero nagdabog na naman, guys. Pinalo yung table. Bakit niya pinalo ng malakas yung table? Bakit nagboy-dabog na naman si Magnus? Ay ipakita ko po kung bakit. Nangyari po yun sa round 9 at kalaban niya po another Indian Grandmaster, Arjun Erigaisi. Noong nakaraan, nagdabog siya kay Gukesh, di ba? Naulit dito, pero bakit niya ginawa? Abay, tingnan po natin yung laro. 3 minutes plus 2 seconds ang labanan. E4 Sicilian. Nasinagot ni Magnus ng Knight F3. At sa torneo pong ito, kadalasang ginagawa ni Magnus, pag ikaw ay tumira po ng Knight C6 or even D6, G6, ang tinitira niya po Bishop C4. Tapos D3. Basic na basic po. Dami niyang tinalo. Pero si Arjun kasi nag-E6. Pang-counter po sa Bishop C4. Kasi kung magbi-Bishop C4 kakaagad, magkaka-D5 agad na sundot. So, ang ginawa ni Magnus, nag-H3 lang. Grabe namang H3 yan. Pagka H3, nag-A6 naman, tapos nag-C3. Parang Sicilian Alapin na medyo may naka-insert na unnecessary move. Oh. Anyway, nag-D5 na yan, tinulak, and then Bishop to D7, nag-D4, parang French advanced variation. So, nag-queen to b6 yan, and then nag-bishop to d3. Nasinagot ng bishop to b5. Ayan. Ang French kasi talaga, bad bishop ito, kaya pinapalit. So, pagka bishop b5, umatras, matindi si Magnus. No? Usually, kakaslingan mo yan eh. Kaso, ayaw mong mapunta sa endgame na may bad bishop kasi ang matitira po, dark square bishop, mga po nasa itim. Umatras sa C2. Ang problema dyan, paano ka magkakasling? So, nag-A5 po yan. Ang intention niya, in case na sipain para mapalis ka, may atras dito, di ka pa rin makapagkasling basta-basta. Sakol yung F1 eh. Anyway, nag-A4 pa rin, umatras sa A6, nag-Knight B to D2, na tinalon ang Knight sa C6, tapos dumipensa lang sa D4, kinapture, binawi ng kabayo, and then Bishop to C5. After Bishop sa C5, nag-Bishop to E3 lang, medyo surprising, no? Wala, hindi po makakasling eh. So, kailangan depensahan. Ang problema dyan, libre po yung B2. Pagka-capture sa B2, nag-king move lang. Grabe si Magnus. Ang tindi ng tinira ni Magnus, 34 seconds na lang siya, lumuwa yung hari eh. No? Pagkaluwa ng hari, umatras lang yung reyna. Si Arjun, accurate din, no? Puro number 1 engine mo pinapawalan. Eh. Nag-rook to E1, Knight E7, nag-rook to B8, tumakbo, and then nag-Knight B5. Kinapture po yung E3 with a check. Binawi po yan ng tore. And then kinapture na po yung kabayo. Binawi po yan ng pawn. At sa ngayon po, lamang pa rin si Arjun. Bukod sa lamang siya sa oras, 19 seconds na lang si Magnus, 1 minute si Arjun, lamang lang po yung king nasa gitna pa. Actually, halos winning na po yung evaluation eh. Laki. Laki ng pangingitim. Anyway, nag-D4 yan. Ang ganda ng tira. Number 1 engine move, guys. So, ginawa niya po yan sa kadailanan na ganire. Pag po kasi gumalaw yung knight, let's say, gumanito ka, bawal pa dyan dito. Let's say, bumalik ka dito, may knight D4 maharangan. Tapos, tatakbo lang yung king eh. Diba? Magiging safe na. Ang lakas ng bishop dito, tapos may rook g3 attacking ganon. Kaya dinipor po, binigay yung pawn sa kadahilanan na pagka-capture mo later on, ayan o, nagkaroon ng talon dito yung kabayo, wala kasi yung pawn, may butas pa dito. Binalik yung pawn, pero grabe po yung lakas ng mga knight. So, nag-rook to c3, win to b6, tumira po ng bishop to e4, nag-rook to d8, medyo mali pa nga daw, castling na daw eh, pero halos pareho lang naman. Pagkatira po niyan, nag-king move, tumira po ng h6, medyo nagpa-passive si Arjun na. Oh, ayaw niya masakripicean. Kasi pag nag-castling ka kasi, sa sacrifice po. Natakot siya sa Greek gift. Ayan, no? Ganun, no? Natakot siya kaya ng h6. And then, pagka-queen to e2, saka nag-castling. Anyway, pagka-castling, nag-king move. Ayan, medyo nagkaroon na po ng artificial castling. Lamang pa rin yung itim. Dahil po sa pass pawn dito at weak pawn na to. Pero,
yung king po ni Magnus wala na sa danger. Okay, ang ginawa po dyan, nag-rook to C8. Ayan, tumira po ng rook to C1. Capture, takes, and then nag-rook to C8. Pinalit. At ang ending, halos equal na. Ang tindi ni Magnus. Alaan nyo yun, from losing to equal. At kanina pa mababa yung time niya, pero ngayon, 18 seconds na kalamangan ni Arjun eh. Nag-win doon, inatake yung kabayo, tumalon, inatake yung pawn, nag-king move lang. Kita pa ni Magnus yan. Binibigay lang oh. Pag nag-knight takes ka po, may tira dito. Tapos capture din to eh. Pag nag-queen takes ka naman, at I think pwedeng kainin tapos capture dito. Or if not, pag queen takes, gaganon eh. May threat dito, mate. Ayan oh. Grabe. Kaya ang ginawa is nag-king F8. Lang, abay, inactivate lang po yung king, no? Kung sakali magkapalitan ng reyna. Ang ginawa naman ni Magnus, blunder. Ang tamang tira daw kasi dito, knight dito, ikot mo na ganun. Pero ang tinira po is nag-D5 na mali. Kinapture lang po yan, tinakes, and then nakain yung pawn, chumek, ay hindi pala chumek, umatake lang doon, na tinirahan lang po ng knight takes D5, mali. Ang tamang tira daw is completely winning, queen takes D5. Nag-alala si Magnus sa ganito, check, kaso paglabas mo, capture doon. Mas maganda daw yun. Kasi yung passball malinis. Ang pinili kasi niya is nag-capture ng knight. Kaso may ganun, humarang, capture, and then nag-knight. So, winning din pala. Ang pinagkaiba lang, dapat daw po dito, pagka-takes ng knight, queen B8 ang tinira. Oh, para pagkaharang dito, capture, atakado yung dalawa, hindi madepensahan. No? Andito kasi yung reyna eh. Yun daw po ang tama tira, equal. Kaso, walang oras si Magnus. Ang ginawa is chumek doon, ganun, capture. Ayan, losing ka. Dalawang pass pawn. Hindi babagsak yung mga pawn. Losing. Pero 10 seconds na lang sila pareho. Check, takbo. Atake sa pawn, depensa. King move, depensa. Okay. Tingnan nyo, dadaan-daan nilang natin. Okay, kung ma-counterplay. Pero, nakatalon yung kabayo. Ganda ng tulak. Kasi kahit papano, bubo ka eh. Ngayon, pagkatira dito, tumulak, bumalik yung reyna. Mali daw. Ang tama tira dito, A4. Pero si Arjun Erigaisi, tumalon, knight D4. Mali. Bakit? Libre yung pawn at kinapture ni Magnus yan. Ang problema, eto yung problema, dito siya nagtabog. Biglang nanalo si Arjun, di ba? Alam niya kung bakit? Kasi, pagka-takes niya po dito sa pawn, kinapture niya yung pawn, pero yung queen, nalaglag. Kasi over the board yan, di ba? Time pressure. Pagka-takes niya, tumurumpit yung reyna. Ang rule po sa chess, hindi completed yung move mo kung yung pyesa hindi nakalagay sa tamang square, hindi ka pwedeng pumindot ng clock. Tumurumpit. Pagka turumpit na queen, naubos oras niya. Ang lungkot ng putik. Grabe ka ba trip yun, promise. Equal na eh. Ayan ang mga weakness. No, nakain na yung punto. Lakas ng kabayo. Equal na yan. Baka nga biglang magkagawa pa na kaguluhan na manalo pa yan eh. Ang sakit nun. Biglang natabla. Ay biglang natalo dahil naubusan ng oras. Pakita ko po sa inyo yung video. Eto. Eto po yung laban nila. Ayan, panoorin niya. Ayan yung E6 eh. Okay? Alright? Okay. Time pressure na po dyan eh. 7 seconds si Magnus. 7 seconds. Yun. Medyo hindi pa nalagay sa sakto. Yan. Puti na yan. Wisit. Ulit tayo dun. Tingnan nyo mabuti. Ayan ha. 4 seconds siya ha. Kinapir niya yung pawn. Tumalsik yung queen. Pusang gala. May usap-usapan dyan actually. Kasi ganito nangyari. Tumalsik yung queen, so kailangan niyang pulutin. Pero, kung medyo mabilis yung pag-iisip dito ni Magnus, may queen dun sa tabi. Eto, dapat daw, dinampot niya yung queen na yan instead na habulin niya yung queen na nahulog. Yan yung pinalit niya. No? Tinry niya pa pala i-post yung clock dahil nahulog yung kanyang queen. Grabe si Arjun, nakaganon, no? Natakot siya. Ulitin niya natin. Pusin si Arjun, no?
Hanep na yun. Nakaka-bad trip naman kasi talaga yun, promise. Nakaka-bad trip yun, no? Anyway, ganun talaga, part ng game yun. Nangyari na po sa akin yan. Ang problema sa nangyari sa tournament, nangyari sa akin yan eh. Winning na ako, yung kalabang ko, wala nang oras. Lamang ako eh, ang oras ko po ata is 15 seconds. Yung kalaban ko naman is nasa 2 seconds na lang. Tumira po siya, pak, tumalsik yung queen. Queen yung tumalsik. Ganun din. Pagkatira niya, ako naman, si Raulo, pumindot siya eh, pak, pumindot kahit na hindi po nakalagay yung queen. Dapat illegal yun eh, dapat talo na yun eh. Ako naman si Raulo, pinuntaan ko yung queen niya. Pinuntaan ko yung queen niya, dinampot ko. Akala ko kasi panalo na ako sa time dahil wala, nahulog niya yung queen eh. Nag-drop na yun. Tapos, umupo ako. Pagkabigay ko ng ano, bigla siya nag-claim. Wala na akong oras. Nagulat ako, putik na yan. Like, bakit ako walang oras? Ikaw yung nagagis na queen mo, tira mo yun. Pinindot niya pala yung clock. Tapos yung arbiter dumating, sabi, wala ka ng oras, wala ka ng karapatan mag-claim. Sabi ko, paano nangyari yun? Siya yung naghulog. Masyado lang mabait, ako yung dumampot. Pusa ka lang yan. Pero, nirule naman ng arbiter, eventually, kasi yung kalaban ko mismo umamin, master na yung kalaban ko eh. May prinsipyo din, hindi nagsinungaling. Nakita din naman ng maraming tao kasi dami nanonood. Sige, hindi, nahulog ko tapos promise siya. So, ang ginawa na arbiter, binalik yung oras. Binalik yung oras namin pareho. Kaso ako, wala na ako sumunod maglaro kasi dapat panalo na ako dun eh. Wala na siyang time, naubos na yun eh. Dapat yun ang ruling doon. Wala na siyang time, nahulog niya yung pyesa, panalo na ako. Kaso, wala eh. Anyway, tabla lang naman kailangan ko noon. Nag-offer na ako na to kasi bad trip na ako sa ruling ng arbiter. Yun ang nangyari sa akin. Pero lesson learned ko na huwag ka masyadong mabait pag naglalaro. Medyo baligtad yung sitwasyon kay Magnus pero nangyayari talaga sa torneo yun. Yung masyadong natatarata na lalaglag yung pyesa. Anyway, yun ang nangyari kay Magnus. Pero pagkatapos matalo ni Magnus, sabay Magnus na yan eh. No? Natabla siya kay Grishuk pero nanalo nung round 11 kay Morsan Buludir. Pero eto matindi. Siguro medyo nasira yung laro, natalo pa nung round number 12 kay Fabiano Caruana. Ang pangit ng pagkatalo, parang hindi si Magnus. Tingnan niyo po mabuti ha. Tingnan niyo po mabuti. Alam mo talagang sira yung laro eh. Kasi ang tinira po ni Fabi, kinapture niya po yung pawn. And this is very equal, no? Ang ginawa naman ni Magnus, kinapture niya, no? Pagka-takes, inatake yung kabayo, tumalon. Bakit siya tumalon? Gustong capturein to. Kung ikaw, anong ititira mo? Malamang sa malamang, kainin mo to. Which is, lamang na daw po si Magnus pag kinapture niya yan. At 8 seconds pa siya dito ha. Pero ang tinira niya, kakaiba. Daddy, don't forget to show again. Okay. Ginukulit ako ng anak ko eh. Ano yung tinira niya kakaiba? Pusang gala, parang puzzle eh. Parang hindi si Magnus. Ang tinira niya, ang dami nagsasabi, Coach, ganyan talaga kasi time pressure. Si Magnus yan eh. 9 seconds pa yan. Kahit nga ako, makikita ko na pag tumira ka dito, ina-atake ito eh. Libre to eh. Yan yung last na tira eh. Kakainin po yung ano eh. Yung tore eh. Ba't atakin mo yung kabayo? Hindi kinain. Resign bigla. Isang tore. Grabe. Wala na talaga sa kondisyon si Magnus. Isang tore pinakain. Ubus agad. Resign. Ganun yung pagkatalo niya kay Fabi. So parang nakaka-surprise. Ganun talaga yun. Minsan matitilt ka eh. Matitilt ka pag natalo ka ng ganun na nakakainis. Pero tingin ko, Magnus to, another day na ngayon, may chance pa rin makahabol. 6 rounds remaining. May hahabol yan. Ngayon, puntahan muna natin si Grandmaster Wesley So. Ito po si Wesley. Natalo po siya round 2, di ba? Tabla round 1. Pero panalo round 3, panalo round 4, panalo round 5. At ngayong round number 6, kalaban niya yung batang pusang gala. Ang galing! Ang galing ng batang to. Kahit na bata pa lang, may gout na to eh. Si Gautam. IM ng India. Alam niyo, ba't ko nasabing magaling? Tinalo niya po si Dominguez. Tinalo niya si Hans Mukniman. Tinalo niya po si Jordan Banporis. Grabe. Leading si Banporis, 6 points siya. Alam ko, solo lead yan after round 6. Pero tinalo niya yun. Ngayon, kalaban niya si Wesley.
Anong nangyari? Aba, panoorin po ninyo yung live games and then analyze natin after that. Ayan, nagsimula na po. Puti si Wesley, nag-ipor. Tinirahan lang si Wesley ng center counter. Aba, matindi yung gout na to. Malakas ang loob. G3 mo, Wesley. Natutunan ko sa yan eh. Natutunan ko kay Wesley yan. Naalala ko to nung inaaral ko as white. Siya nagbigay sa akin ng G3 na yan. Kaya alam ko mag-G3. Ayan oh. Alam ni Wesley yung ginagawa niya. Tapos mamaya may A4 pa yan dyan eh. Ang alam ko, binibigay nga pa to. Queen E2 yan eh. O, capture. Sige. Queen E2, A4. Eh, di A4 ata yun. Nakalimutan ko na. Wow, nakalimutan ko na. Pero anyway, na-disconnect po ako ng konti sa live. Queen F3. Ang bilis din tumira ng bata eh. O, inaalala ni Wesley yung tira eh. Pero alam ko binibigay talaga to eh. Linya yan na binibigay siya eh. So, ayan na. So, anong gagawin mo? Medyo lamang na po dito ang white. Talaga naman lamang ang white sa opening na ito. Kaso pag blitz po kasi yung laro, medyo mahirap. Pero Wesley so, mabilis tumira. Pag talaga sa opening, hindi mo pwedeng gulangan tong si Wes. Alam na alam niya ginagawa. Mabilis yan. Pag kinapture po pala, ito mangyayari dyan, rook dito. O, iiwas ka. Saan ka pupunta? O, yun. Eh, kaso tinulak na ni Wes. And there you go. Talagang tuloy-tuloy ang atake. Hindi pa kasi nakakasling. Aba, kinaslingan lang. Kinaslingan lang. Mamayos na. I think sisimplihan lang yan dito. And ang ending, medyo awkward yung posisyon ng Torre. Mas aktibo yung mga piyesa ni Wesley. The knight e5 is looking good as well. Underdeveloped pa to. Ayan po ang mangyayari dyan. Pero kinapture lang ni Wesley muna. At binawi ng pawn. A little bit surprising kasi in-expect ko to. Pero sinira niya yung kanyang pawn structure. What will it do for the side of Wesley? Nag-rook lang sa D1. Siguro dahil gusto niya mabuksan. Pero ewan ko lang kasi hindi naman matake advantage yan kahit mabuksan pa yun. Nag-iisip dito si Gotham. Lamang na sa time si Gotham ha dahil sa opening part medyo nasuppressa niya si Wesley. No? Tumira na ng bishop to C5. Well, what's the idea? Tamang develop. May pressure dito. Anong gagawin ni Wesley so dito? According to NG, knight E4 is good for the side of Wesley. No? Ipalit mo na yan, tapos i-pressure mo na lang itong E3 or E6 naman. Yung knight hindi pa rin makadevelop kasi. Yan ang problema po dito ni Gotham. No? Hindi makadevelop yung kanyang pyesa. So, nag-iisip dito si Wesley kung anong gagawin niya. Anong gagawin? Knight E4, I think very obvious eh. Kaso, minsan kasi, kailangan mong tingnan, baka makarecover eh. Pag palit ka ng palit ng pyesa. Masasabi kasi natin, medyo ipit ng konti. Oh, Knight D3 umatras. Abo, ang bilis ng tirana. Pag Knight D3 umatras, nag-rook E1 pressure dito, pero hindi pinansin, tinulakan agad. Abay, mabilis tumira. Ito pong si Gotham. Parang Gotham kasi, no? Umatras lang yun. Ang bilis tumira. Ang bilis tumira, pero ano? Alam niyo bang winning na dito si Wesley? Kasi may capture eh. O, pagka-text mo kasi knight dito. Ngayon, ano mangyari pagka-text kung capture lang siya dito? Anong gagawin? Eh, pwede kang, ayun, ay, yun ang inuna, bishop takes. Pwede din ang bishop takes. Brilliant move pa rin kasi knight A5 doon. This is a one-pawn-up situation while definitely winning for the side of Wesley. So, na ito, napakaganda ng brilliant sacrifice na yun. Di ba? Alam din ni Wesley yung ginagawa niya sa haibo niya eh. Aha. Ang tanong, pwede ba yung mga ganun? I think kakapturein lang, ano? Kakapturein lang. Tapos pagka rook takes mo, kahit capture ka lang ulit dito eh. Yes. Tapos capture sa Torre, capture dito, ang dami pwedeng tikman. So, wala. This is definitely better na for the side of Wesley. Alam na ni Wesley ito. Just there din si Papa Wes. Oo. Bilis tira, bilis taro. After this, puntahan natin si Magnus at Bortnick. Coach, pag umabot ng top 4 si Wesley, picture reveal ulit nung high school ka. Malapit yan. Anong gagawin? Hindi makatira na. Okay, of course, capture. Yes, this is definitely winning. One pawn na po eh. Tapos, ang weird pa rin ang position ng mga piyesa. May isolated pawn pa sa may E6. So, hindi na ba depensa yung E6? Another pawn will fall definitely. Anong gagawin? Hindi na makatira si Gotham.
Nawala yung bilis niya sa tindi ni Wesley. Tinirahan mo ba naman ng kalokohang opening eh? Hindi naman kalokohan yung opening, pero pag top level po talaga yung center counter, hirap. Lalo na yung ganong klaseng center counter na Queen D6. Ayun. Okay. Alright. So, 1 pawn up eh. Magtutupon sa up pa. Kasi weak ito. Pag kinapture mo takes, may pressure doon. So, wala talagang buhay. Walang kalaban-laban. Nang walang kalaban-laban. Underdevelop pa yung knight. Lamang pa sa oras. Abay, napakadaling panalo for the side of Wesley. Alam niyo bang ang sarap aralin ng opening na to? Ito yung mga opening kasi na panupresa lang talaga. Yung tiradang Queen D6, A6, B5 for black. Kaso, pag alam ng white, abay, mangingisay ka. Ako, nahirapan din ako dyan. Pag white ako, natatablahan ako eh. So, tingnan natin kung anong gagawin ng kalaban. Hindi na tumira. Hindi na tumira, guys. Baka chumek na lang yan. Check siguro. Hindi na tumira eh. And anyway, this is already winning for the side of Wesley, no? Bigyan ko lang po kayo ng update. Ban Poris. Ayun, yun ang ginawa. Oh, okay. Ay, pusang gala. Ano yun? Ano nangyayari? Pinakain ni Wesley yung tori niya. Ano nangyayari? Nagloloko. Pinakain ng kalaban yung kabayo, pinakain naman ni Wesley yung kanyang tore. Wala, hindi totoo yan. Ano yan? Pinakain niya para sa pawn? Kasi pagka ganun mo, check may capture doon. Wala, nagkamali yan. It's an error, guys. Tingin ko nag-resign na yan. Grabe kalinis ng ginawa ni Wes. Susupresahin niya pa si Wesley, no? Susupresahin pa talaga niya. Tinirahan niya lang ng Queens center counter Scandinavian, pero ayun, A6, oh. Medyo, yung iba kasi talaga, ito yung linya dyan eh. Pero ang A6 kasi bawal tumalon. Ngayon, pag nag-A6, G3 talaga yan. Tinuro yan ni Wes sa akin. Alam nyo, may file ako ni Wes na yan yung binigay niya. Yan ang suggested move niya talaga. Yan, talon agad, oh. Oh, di ba? I-take advantage mo yung pangit na development na ginagawa sa queen side. Kasi walang silbi pa yan. So, nag-rook lang doon. Bishop to F4. Wag kayong magtaka bakit binibigay po ito, no? Pag tinirahan mo kasi ng capture yan dito, pwede kang tirahan ng ganito, bagsak yung tore. Okay? Kaya hindi po ginagawa. Ngayon, nag-queen lang po sa may B6, D5 na. Binutas na agad na kung saan nagcasting lang takes dito, and then ayun, inopen file lang ni Wesley, bishop to C5 na sinagot lang ng atras. Inaatake umatras at boom! Rook lang sa may E1. At rook lang sa may E1 na inaatake yung pawn, hindi dinipensan, tinulakan. Pero eto yung matinding tira ni Waso. Hitting lang the queen. Dito natapos eh. Pagka ganyan, boom, bada. Ayan, oh, ayan, oh, walang solusyon. At malinis, 1 pawn, babagsak pa yung E6. Ayan po yung nangyari. Medyo naglag lang po sa live. Naglag lang eh, no? Naglag. Ito po yung naging pangyayari. Ayan. Yan po yung naging pangyayari. Oh, oh. Yun. Ito pala yung tinira. Sa live kasi, ang nakita natin is pinakain yung tore, no? Anyway, ayan po ang nangyari, and eventually na rook down na kasi pagka-capture mo dito, yun, easy win for Wesley. So, grabe, no? Ito po yung mga naging resulta pa, yung mga sumunod na laban. Kasi, nanalo po siya dyan, at nanalo pa ng nanalo. Ayan, no? Pagkapatalo niya dyan, panalo pa kay Mami Dobrov. I-upload natin sa ibang video yung laban niya dyan. Pero natabla siya kay Pragnananda, kay Grishuk, kay Jobaba at Rajabov. Tapos last 2 games, antindi. Tinalo niya si Dennis Lasabik. Tinalo niya din si Edgar Mamedov. At si Mamedov, eto, pakita ko po kung gaano kalupit yung performance ng batang ito. Ayan po, oh. Oh. Tinalo niya si Hari Krishna, si Indik, Maxim Matlakov. 15 years old lang pala yan eh. Hanip na yan, oh. Medyo nahirapan na konti si Wes, pero malupit talaga si Wes eh. Dinaan niya sa experience eh. At ito po ang standing after day 1. After 13 rounds, ito po yung standing. Pakita ko lang po. Leading po si Arjun with MBL and Fabiano Caruana. Pero sumusunod dyan sila Danil Dubov, Lu Xianglei, Yu Yang Yi, Jobaba,
Grishuk, Wesley. At ang matindi, eto po yung pairing. Ayoko ng pairing, napapangitan ako. Magnus kalaban si Martirosyan, Fabiano laban kay Grishuk, Yu Yang Yi, Arjun, Jubaba, MBL, and Wesley So versus Daniel Dubob. Ang pangit ng pairing. Sabi ng, pinost ko to sa Facebook, sabi nila, Coach, ba't napapangitan ka? Kung talagang magaling si Wesley, kaya niya yan. Wala sa galing. Alam ko namang parehong magaling yan. Ang problema lang kasi, pareho ko silang gustong pumasok. Sila magkalaban, di ibig sabihin maglalaglagan. Idol ko yan si Daniel Dubob eh. Number 1 supporter tayo ni Wesley. Yun yung problema. Pareho sila gusto mag-qualified. Ayoko din magtabla kasi si Wesley pag natabla, puti siya eh. Sayang yung kulay. So, bahala na. Papanoorin natin to ng live mamaya. Kita-kits po tayo alas 7 ng gabi sa Pilipinas. Pwesado mag-live ng on time ngayon. Bawal malate para mapanood natin yung mga magaling na laban. Muli ito po yung Coach Video Master, Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Salamat sa support. God bless po mga kabiyahe. See you later. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.